Tapos lalagay ko na rin yung price para malaman nyo kung magkano yung bili natin. No? Ito, bumili tayo ng PB cable. AC na MCB. AC SPD. RCBO. Distribution box. Voltage protector. Mga L-foot, mid-clamp, end-clamp, railings. Tapos yung wire ng AC. Tignan natin. Guys, magandang araw sa inyo. No? Meron tayong good news at bad news. Ang good news, mukhang matutuloy na yung sponsor ng hybrid inverter sa atin. Dadating siya siguro sa susunod na buwan. Kasi kinausap natin yung magbibigay, talagang nagkaubusan daw ng inverter, ng battery. Ayan, nagkaubusan daw sila, kaya nagmanufacture pa sila ulit ng panibago. May mga dumating na batch, kaya lang hindi napasama yung sa atin, kaya sa susunod pa yung atin. Pero ang mahalaga doon ay tuloy na tuloy na. Ang bad news ay butas na yung bulsa natin, hindi pa dumarating yung inverter. Bali, bakit natin sinabing butas na yung bulsa? Kasi ang dami na nating nabili. Una na dyan yung ating to. Bali, yung mga presyo, hindi ko kasi kayang isa-isahin kung magkano, no? Basta papakita ko sa inyo ano yung nabili natin na bago. Tapos lalagay ko na rin yung price para malaman nyo kung magkano yung bili natin. No? Kasi hindi ko na matandaan kung magkano yung bili natin. Ito, bumili tayo ng PB cable. 15 meters to. Kaya tayo bumili ng bago kasi yung luma natin maiksi. Kapag yun pa rin yung ginamit natin. Kasi ang plano ko, dito na sa loob ng bahay natin ikakabit yung hybrid inverter. Kasi mahal yun. Baka manakaw sa labas. No? Dito na natin sa loob ilalagay. Ayoko naman ng may dugtong na na PB cable, kaya bumili tayo ng bago. 15 meters to. Kaya lang yung breaker natin, hindi tayo bumili ng breaker ng DC kasi meron pa tayo dun sa setup natin na nakakabit. Kunin na lang natin yun para makatipid tayo kasi hindi naman natin na magagamit yon. Yung isa doon ay pwede natin kunin, no? Tapos, dahil meron na tayong magandang inverter, bumili na rin tayo ng SPD. O DC SPD ito. Katabi nito yung ating breaker para dito. DC SPD, tapos yung breaker natin, hindi na natin bibilin. Kasi kukunin natin yung nandun. Tapos yung sa load natin, ay sa grid side natin, meron tayong binili na voltage protector. Ito. Para bago pumasok yung voltahe galing sa grid papunta sa inverter natin kasi hybrid na ngayon, bumili tayo ng voltage protector. Para kahit tumaas yung voltahe sa grid, may voltage protector tayo. Tapos, bumili tayo ng AC na MCB. Bali, yung inverter kasi natin, meron siyang recommendation na gamitin ay 40 ampere. Kaya ang binili natin ay 40 ampere na AC MCB. And tapos dahil may presyo na rin nga yung ating hybrid, mahal na nga, dapat magkabit na rin tayo ng AC SPD. Ito, AC SPD. Ayun nga, halimbawa magkaroon ng surge dun sa ating grid, meron naman tayong surge protector. Ito ay voltage protector. Ito ay surge protector. Ayan, bali yan, tatlo. Tapos doon sa load side natin, bumili tayo ng RCBO. Ito ay 40 ampere din. Pwede naman yung MCB rin, AC MCB, kasi AC naman yon. Ito AC. Yung dito sa ating solar panel ay DC. Ito sa load natin ay AC din. Ang binili natin ay RCBO. Tapos para maprotektahan din yung ating appliances, tsaka yung inverter, o halimbawa magka-surge din ng voltahe, yung load natin, lalagyan din natin ng AC SPD. Ayan. Sa lahat ng presyo nito, ilalagay natin dyan sa screen, no? Kada materialis nating binili. Bukod dito sa mga to, kasi kailangan nito na maganda yung pagkakalagay natin. Hindi katulad ng DIN rail lang, tapos isasalpak mo lang ng isasalpak. Lagyan natin ng bahay ito, itong mga to. Kaya bumili tayo nitong distribution box. Bali ito, 24 ways na to. Ayan, 24 ways to. Dito natin lalagay yung ating DC breaker, DC SPD. Bali, meron din tayong abang na kasi 2-string yung yung sa inverter. Kung halimbawa magkapera tayo, makabili tayo ng solar panel na madami, pwede pa tayo magdagdag. Kaya nilakihan natin yung distribution box natin, no? Tapos yung AC, dito rin, lalagay din natin yan dyan. Magkakasya naman yan, kasya yan lahat. May sobra pa dyan. Ito, binili natin yung distribution box.
Kaya lang wala siyang kasamang grounding, yung bus bar ng grounding. Kaya bumili tayo ng grounding. Ilalagay na lang natin yan dyan para yung mga SPD natin, yung DC SPD, tsaka yung SPD natin na AC, iga-grounding natin, isang grounding lang siya. Tapos yung hybrid inverter natin, yung casing nun, iga-ground din natin. Yung battery natin, iga-ground din natin. Libre nga yung hybrid inverter natin, kaya lang, siyempre kailangan nating gumastos pa rin para hindi masayang o masira yung ating hybrid inverter. Mga protection, kailangan natin yan. Hindi lang protection sa inverter, pati yung protection dito para hindi siya mabasa, ma-moisture o nasa loob siya ng distribution box. May binili pa tayong mga L-foot, mid-clamp, end-clamp, railings, tapos yung wire ng AC. Tignan natin. Ito yung binili nating railings, pati yung mga L-foot. Buksan natin. Bali, ito, sa Shopee ko lang din to binili. Hindi ko pala binili, inutang ko pala. Kasi, halos lahat ng in-order ko ay pay later lang. Bali, nakaipon tayo ng utang. Masakit sa bulsa, Ito, ang haba nito ay, 2.4 meters ang isang railings. Ito yung mga L-foot. Mid-clamp, end-clamp. May mga pasobra tayo. Ito siya, Yan, L-foot na merong kasamang stainless na tech screw tsaka bolt. Yung ating mid-clamp, stainless din yung bolt niya. End-clamp, stainless din. Pero yung pinaka-clamp niya ay aluminum. Ito, aluminum. Yung mga bolt lang tsaka tech screw ay stainless. Yung mga kasama pang rubber siya, Yung mga rubber pa siyang kasama. Tapos itong ating railings. 3 piraso kasi to. Nagpasobra ako kasi baka sa susunod makabili pa tayo ng solar panel. Ayan. Bali, 3 piraso to. Ang ganda yung pagkakabalot niya. May plastic pa siya ulit. Ayan, bali railings and clamp. Ayan. Ayan yung mga nabili natin. Ayan yung railings. 2.4 meters yan. Tapos bumili rin tayo ng wire para sa ground. Ayan, kulay green yan. 8AWG yan. Number 8 yan, number 8. Papunta yan sa baba. Inabang na natin yan. Tapos bumili rin tayo ng wire ng para sa grid, tsaka sa load. AC wire natin, yung THHN din. Number 8 din yun, number 8. Tapos sa DC MCCB natin, ito, gagamitin natin to, hindi na rin tayo bibili. Tapos yung ating breaker, yung sinasabi ko, kukunin na lang natin to para makatipid tayo kahit papano, Bumili rin pala tayo ng mga cable tray, Ayan, pinagpuputol na kasi, yung cable tray. Tapos bumili rin ako ng solar panel na luma. Tignan natin. Second hand lang to. Pero sabi nung pinagbilan ko ay na-stock lang daw siya. Hindi naman daw siya nagamit. Tignan natin. Bali, ito yung solar panel na nabili natin, 2 piraso yan. Malaki to, malaki. Ayan, 2 piraso. Bali, yung sabi nung napagbilang ko ay hindi pa daw to nagamit. Ilabas natin. Malinis naman siya. Ito yung kanyang MC4. Tapos ito yung kanyang specs. Kapag bibili kayo, tignan nyo yung specs, Gagawin natin, tignan natin kung ilang voltahe, kung may voltahe ba siya. Ang voltahe nito ay, open circuit voltage ay 46.9. Tignan natin, Baliktarin natin. Buksan natin, para makita natin kung may voltahe. Pero ito, na-check ko na to dati. Matagal ko na itong nabili. Mga January pa lang nabili ko na to. Pero check natin kung meron pa ba siyang voltahe.
Ito. Tingnan natin kung may voltahe, no? Kakalahati yung araw, no? Yan, 40 volts. Bali, mura ko lang to nabili. Salamat doon sa nagbenta sa atin, no? Hindi na daw kasi to ginagamit. Na-stock lang daw siya. Kaya binenta sa atin, no? Tapos naglubog tayo ng grounding, no? Ito. Meron tayong grounding dyan, copper. Ang standard na grounding natin ay 8 feet. Bali, 10 feet yon, mabibili nyo sa Shopee, 10 feet. Tapos ilubog nyo lang hanggang 8 feet pwede. O kaya kahit ilubog nyo na ng sagad, malalim. Basta malagyan ng, ng grounding wire. Ito yung grounding wire natin na nakaabang. Bumili rin tayo ng grounding rod, no? Bali, yun yung nabili natin ulit para doon sa ibibigay na hybrid inverter. Kaya magastos talaga. Bali yan, dalawa yan. Nandun yung isa. Ito yung isa. Oh. Nakita ko naman yan, walang basag yan. Tapos may voltahe rin yan. Kapares ito, walang basag. May voltahe. Konting linis lang kasi nga, ayun, madumi. Hindi yan bago. Bali, yung lahat yung nabili natin, no? Hindi ko lang naipakita yung number 8 na THHN na wire. Kasi nga hindi pa siya dumarating. Hindi ko alam kung magkano lahat yung pagkakabili natin, no? Ito total ko na lang dito. Di pa nagsisimula yung project natin, gumastos na tayo, no? Ganun talaga para sa protection ng ating inverter, protection din dito sa ating loob ng bahay. Kailangan talagang gumastos, no? Maraming salamat, no? Hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe para marami na tayong audience, no? Maraming salamat po.